Maraming lumalabas na rashes sa isang newborn's baby. Ngayon ang tanong ko, paano mo malalaman kung normal pa ba ito or kailangan mo nang kumonsulta sa doktor? Marami talagang iba't ibang rashes na lumalabas sa isang newborn skin because they are very sensitive. And fortunately, yung mga rashes na yon is harmless and kusang nawawala later on by its own. Ngayon, in this video, isa-isahin ko yung mga rashes na lumalabas sa isang baby. Normal ba yon or hindi and ano ang treatment para doon? Ang first rashes na possible mapansin nyo sa umpisa pa lang ng life ni baby is yung tinatawag na pink pimples. It is a neonatal acne that may appear maybe mga 2 weeks old pa lang siya. Ang iniisip na cause dito is maternal hormones na nanggaling pa kay mommy. Kumbaga nasa loob pa rin ng katawan niya yung mga maternal hormones simula nang siya ay ipinanganak. Nothing to worry, it is harmless and no treatment needed. Just time, maybe it will last only for few weeks or months. Mawawala din to. Second rashes is the erythema toxicum. So ganito yung itsura niya. It is a red rash na kapag ginapa mo, medyo nakaangat siya. And madalas, nakikita nyo na parang may white or yellow dot siya doon sa red rash na yon. For sure, madalas nakikita nyo rin to sa isang newborn's baby, sa newborn skin. And wala din tong treatment, it will disappear after few weeks. Ngayon, kung ang baby mo naman ay overdue na, kumbaga poster mo na siya ng inilabas, possible na maka-experience si baby mo ng dry and peeling skin. Kasi usually, nakikita ito talaga sa mga post-term baby. Lalo na kapag first time mo, nakikita mo si baby na nagbabalat. Syempre nakaka-worry, diba? But it is normal po. Hayaan nyo lang siyang mag-peel off. And later on, makikita nyo na talaga yung normal skin ni baby. For now, just apply gentle lotion. Number 4, ito common din to. Ito yung tinatawag na milia. Mga little bumps, parang whitehead siya na makikita mo sa nose or kaya sa entire face ni baby. Ang cause nun is na-block daw kasi yung mga oil glands niya, kaya nabubuo yung milia na yan. Later on, mawawala din siya. Kapag yung oil glands ni baby is maging enlarged at maging open na, yung mga white bumps na yon ay magdi-disappear later on. So wala ka rin gagawin, hayaan mo lang siyang mawala. Number 5, yung tinatawag na salmon patches. Pwedeng stork bite, or kaya angel's kiss. Mga namuong red patches sa isang area. Common siya sa batok o kaya sa face ni baby. Ang cause nito is maternal hormone din and wala ka rin gagawin dito kusa siyang nawawala. Maybe it will last weeks or months. Number 6 po, ito na yung naninilaw si baby. Nakakita na ba kayo ng newborn's baby na naninilaw? Ang tawag po doon is jaundice. It is a yellow discoloration of baby skin and eyes. Ang cause naman ito is excess bilirubin. Bilirubin, para lang may idea kayo, it is a breakdown product of red blood cells. Kung maraming excess bilirubin si baby mo sa kanyang katawan, ang resulta nito is naninilaw ang kanyang skin at ang mata. Pero huwag kayong mag-worry kung makakakita kayo ng naninilaw na bata. Ang gagawin nyo lang is paarawan nyo si baby everyday hanggang mawala yung paninilaw. Number 7, ito common din to sa mga bata. Nakakita na ba kayo ng balat na kulay green sa kanilang puwet or sa itaas ng kanilang puwet? Well, ang tawag po dito is Mongolian spots. It is characterized by bruise or green patch sa buttocks area or sa puwet ni baby. Ang common nga na tawag dito is balat. It is normal. Usually, nag-fade siya bago mag-school si baby. Number 8 is a cradle crop. Lumalabas ito mga less than 1 month or 1 month si baby. Para siyang cross na nakikita mo or nag-a-appear lang siya sa scalp ni baby. Cradle crop or seborrhea is normal. Ito ay mawawala din. May mga treatment, depende sa ipe-prescribe sa inyo ng doktor. May mga cream na pinapahid. But for now, kailangan mo lang paliguan si baby araw-araw. Shampoohin mo yung ulo niya, tapos sasabayan mo siya ng suklay. Kung sakaling matigas or mahirap tanggalin, pwede mong lagyan ng oil yung head niya, then saka mo suklayin. Huwag mong pepersahin yung pagtanggal, kung ano lang yung masama ng suklay, yun lang yung tatanggalin mo. Later on, araw-araw na pagpapaligo mo, mauubos or mawawala din yung lahat. Lastly, kung si baby mo naman ay merong sensitive skin or nagkaroon siya ng allergy or meron siyang dry skin, ang tawag po dito ay eczema. Yun na po yung lumalabas na red patches and makati po ito para sa ating baby. Kaya irritable sila, iyak sila ng iyak. Ang cause nito is dry skin, pwedeng nagkaroon ng allergic reaction si baby, or pwede namang sadyang sensitive skin lang si baby. So, ang mga treatment and management dito is gentle soap lang or bath wash ang gagamitin mo kay baby
kung siya ay may sensitive skin, kailangan gentle din ang mga detergent at Fabcon na gagamitin mo sa kanya. Kasi baka doon ang cause ng kanyang allergy. And gumamit ka lagi ng moisturizer or body lotion kay baby every after bath niya if sakaling ang cause naman ito is dry skin. Or kung sakaling malala at talagang irritable si baby dahil nga makate, pwede ka naman kumonsulta sa doktor para mabigyan ka ng prescribed cream para sa eczema. Ang mga rashes po na nabanggit ko ay normal at kusang nawawala by its own. Kailangan mo lang ng time para hintayin kung kailan siya kusang mawawala and konting pasensya lalo na kung nagiging irritable si baby. Pero kung yung rashes mo ay may kasama na itong fever, nahihirapan ka ng padidehin si baby, poor appetite na siya, bihira na siya dumede, or kung mapapansin mo na parang nanghihina siya, tulog lang siya ng tulog and hindi nang iiyak, and hindi siya ganun ka-active, or kung sakaling may ubo, that is the time to consult your doctor or pediatrician para malaman kung ano yung mga lumalabas na rashes na yon at mabigyan ng gamot or mabigyan kayo ng instruction kung ano yung gagawin nyo kay baby. Naisip kong gawin yung mga gantong video kasi ito rin yung problema ko kay baby as a first-time mom sa mga lumalabas na rashes sa kanya. Ano ba yung mga dapat gawin natin and paano ba natin malalaman kung normal pa ba ito or hindi? So sana mga mami, lalo na sa mga first-time mom, sana marami kayo natutunan dito sa video na to and keep on sharing po. So bye for now. Thanks again for watching my video. See you next time. Bye!